Ang paggawa ng mas magandang desisyon ay nangangailangan ng pag-iisip hindi lang tungkol sa ngayon, kundi pati na rin sa mga mangyayari sa hinaharap. Madaling magdesisyon batay sa mga agad na benepisyo, pero kung mag-iisip tayo tungkol sa mas matagal na panahon, mas makakagawa tayo ng mas mabuting desisyon. Narito ang ilang mga hakbang para matutong magdesisyon na may pangmatagalang pag-iisip. Una, alamin ang iyong mga pangmatagalang layunin. Bago gumawa ng desisyon, mahalaga na malaman kung ano ang nais mong makamit sa hinaharap. Pwedeng ito ay tungkol sa iyong trabaho, pera, kalusugan, pamilya o personal na paglago. Kapag malinaw sa iyo ang iyong mga layunin, mas madali mong matutukoy kung ang iyong desisyon ay makakatulong sa iyo o makasasama. Pangalawa, isipin ang mga benepisyo at gastos sa hinaharap. Lahat ng desisyon ay may mga epekto, ngayon man o sa hinaharap. Bago magdesisyon, isipin kung paano ka maaapektuhan sa darating na panahon. Halimbawa, ang pagtanggap ng trabaho na malaki ang sahod ngunit masyadong nakakapagod ay maaaring magdulot ng pera ngayon pero magdudulot ng problema sa kalusugan o pamilya sa hinaharap. Kung mag-i-invest ka naman ng oras ngayon sa pag-aaral o pagtitipid, makikinabang ka sa mga susunod na taon. Pangatlo, pakinggan ang opinyon ng iba. Minsan, mahirap makita ang buong larawan ng isang desisyon. Makakatulong kung makikinig ka sa mga payo ng iba, tulad ng mga kaibigan, guro o magulang. Maaari nilang makita ang mga bagay na hindi mo napapansin, kaya makakatulong sila sa paggawa ng mas mabuting desisyon. Pang-apat, isipin ang mga posibleng panganib at suliranin. Lahat ng desisyon ay may kalakip na mga panganib o problema. Bago magdesisyon, isipin kung may mga bagay na maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. May mga pagbabago ba sa trabaho, teknolohiya o buhay na makakaapekto sa iyong desisyon? Kung maiisip mo ito ng maaga, makakagawa ka ng plano para maiwasan ang mga problemang darating. Panglima, iwasan ang mabilis na pagdedesisyon. Ang mga desisyon na mabilis at walang pag-iisip ay kadalasang batay sa kagustuhan ng ngayon. Kung gusto mong gumawa ng mas magandang desisyon, kailangan mong maghintay at mag-isip ng maayos. Kumuha ng oras para alamin ang iyong mga opsyon at mag-isip kung paano ito makakaapekto sa iyong hinaharap. Pang-anim, balansihin ang mga pangangailangan ngayon at sa hinaharap. Minsan, kailangan mong magtimbang sa pagitan ng mga pangangailangan mo ngayon at ang mga layunin mo sa hinaharap. Halimbawa, baka kailangan mong magtrabaho ng mas maraming oras ngayon para makapag-ipon, pero huwag mong kalimutan ang iyong kalusugan o ang relasyon mo sa pamilya. Ang balanse ay mahalaga para hindi mo makalimutan ang mga bagay na mahalaga sa hinaharap. Pang-pito, suriin ang iyong pag-usad at baguhin kung kinakailangan. Ang paggawa ng desisyon para sa hinaharap ay hindi nangangahulugang hindi mo na kailangang baguhin ang iyong plano. Mahalaga na tingnan mo kung umaayon pa ang mga desisyon mo sa iyong mga layunin. Baka may mga bagay na kailangang ayusin o baguhin para mas magtagumpay ka sa hinaharap. Pangwalo, matuto mula sa iyong nakaraan. Ang pagtutok sa mga desisyon na ginawa mo sa nakaraan ay makakatulong sa paggawa ng mas mabuting desisyon sa hinaharap. Ano ang mga desisyon na nagdala sa iyo ng magagandang resulta? Ano naman ang nagdulot ng problema? Matututo ka mula sa iyong mga pagkakamali at tagumpay para magdesisyon ng mas tama sa mga susunod na pagkakataon. Sa kabuuan, ang paggawa ng mas magandang desisyon ay nangangailangan ng pag-iisip na hindi lang nakatutok sa ngayon, kundi pati sa mga mangyayari pa. Kung malinaw ang iyong mga layunin, kung isasaalang-alang mo ang mga benepisyo at panganib, at kung makikinig ka sa iba, mas makakagawa ka ng mas magagandang desisyon para sa iyong hinaharap.